Magandang araw mga kaibigan. Napag-alaman po natin sa interview ni Mr. Ted Filon kay DOST Secretary Solidum 5 days in advance bago dumating ang Bagyo Christine, nag-inform na ang DOST Pag-asa sa ating gobyerno na yun na nga, paparating ang Bagyo Christine at problema, hindi masyadong naghanda, hindi naintindihan yung report ng Pag-asa. Kaya yun na, ang resulta is kulang ng preparasyon. Yun pala ang dahilan. Kaya lang sa pagbisita ng Pangulo sa Bicol Region, nako, may sinisi siya. Anong sinisi niya? Sinong sinisi? Ang climate change. Sabi niya, ang dahilan daw kung bakit grabe ang sakuna, grabe ang perhisyo na experience ng ating mga kababayan is climate change. Ano sa tingin nyo? Sang-ayon ba kayo na climate change ang dahilan o kulang ng preparasyon? Kulang ng leadership ba? Kulang ng diskarte? Kasi what shall we do? Di ba? Kudkud pa sa ulo. We can do nothing about it. Grabe. Let's just wait and let it pass. Mga ganon ba, mga kataga? Kasi yung climate change, nandyan na yan eh. Matagal naman yung climate change. Expected na yan. Lahat ng bansa sa buong mundo talagang nakaka-experience ng mga ganitong sakuna, disaster related sa weather. Kaya lang, depende na sa gobyerno. Depende sa namumuno ano yung diskarte nila. Kaya nga mayroong report yung worst country to live when it comes to disaster preparedness. Pilipinas, pinakakulelat eh. Worst country, pinakadelikado. Yun po. Nakakalungkot. Kaya lang, ulitin ko, 5 days before dumating si Christine, nagpaalam na, abiso na ang Pag-asa. Kaya lang, hindi masyadong pinansin, kulang ng focus, kaya nagkaganito tayo. Sana naman sa sunod, huwag nang isisi sa climate change dahil given na yan yung climate change. Ang determining factor is yung preparedness, yung leadership. Hindi na yung magtatanong na what shall we do. Okay, panoorin natin itong balita ng iba't ibang media networks tungkol sa Bicol Region. Personal pong bumisita ngayong araw si Pangulong Bongbong Marcos sa ilang lugar na hinagupit ng Bagyong Christine sa Bicol. At para sa update live mula sa Naga City, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, nasaan na ang Pangulo at kamusta ang pagbisita niya dyan sa Naga? Andre Felix, ilang beses nabanggit ng Pangulong Bongbong Marcos ang long-term solutions o pangmatagalang solusyon sa pagbaha sa Kabikulan. Sinabi niya yan sa pagbisita niya kanina dito sa Camarines Sur na isa sa pinakamatinding napuruhan ng bagsik ng Bagyong Christine. Ang laki pala ng damage dito sa Albay. Napabuntong hininga na lang si Pangulong Bongbong Marcos ng personal na makita ang aktwal na lawak ng pinsala na iniwan ng Bagyong Christine sa Albay. Ang dami ng flood control na ginawa. Sa situation briefing sa Naga City Hall kanina, pinulong ni PBBM ang kanyang gabinete at mga lokal na opisyal ng Camarines Sur at Albay. Sa Naga pa lang, umabot na sa 1 bilyong piso ang pinsala ng bagyo sa infrastruktura ayon kay Mayor Nelson Legacion. Tingin ng Pangulo, epekto ng climate change ang nangyari sa Bicol. Kaya isa sa nakikita niyang solusyon ang pagbuhay ulit sa Bicol River Basin Development Program na unang proyekto noon ng kanyang ama pero tinigil noong 1986. Walang forecast na ganito eh. Ito, climate change talaga ito. This is all new. So we have to come up with also new solutions. Yes.
Nanawagan naman ng tulong sa Pangulo si Albay Acting Governor Imelda Bonggao kaugnay sa illegal quarrying sa probinsya. Isa raw ito sa mga posibleng dahilan kaya mas lumala ang pagbaha sa probinsya. Sabi nila okay lang ang quarrying basta nasa tamang lugar. So hindi ko alam kung nasa tamang lugar pa po ang nangyayaring quarrying sa... Which quarry is that? Patignan natin sa DNR. Yes, please, Mr. But you have to President. give... Ayon kay Bonggao, record-breaking ang binuhos na ulan ng Bagyong Christine sa Albay sa loob lang ng isang araw dahil katumbas na ito ng 2 buwang ulan. Kaya hindi nakakapagtaka na hanggang dibdib pa rin ang tubig sa maraming lugar sa Kabikulan. Kaya pahirapan pa rin ang paghatid ng tulong at pag-rescue sa mga binaha kahit 5 araw na mula ng manalasa ang bagyo. Gusto naman ng Pangulo na iprioridad ang pamamahagi ng ayuda sa mga residente hanggang makabalik sila sa kani-kanilang mga tahanan. Ang mga wala namang babalikan, tutulungan daw ng pamahalaan na ma-relocate at mabigyan ng pabahay. Suma total, nasa 80 milyong piso ang financial assistance na inabot ng Pangulo sa Naga City at probinsya ng Albay. Bago ang situation briefing, unang bumisita si PBBM sa bayan ng Bula na halos lubog pa rin sa baha. Mula nga doon sa Bula ay diretso na si PBBM dito sa Naga City at yung mga bakwit na nasa Naga City Hall na pansamantalang ginawang evacuation center ang unang sumalubong sa Pangulo na bigyan ng tig 10,000 piso ang nasa 2 pamilyang nakikisilong muna doon. Andre Felix, balik sa iyo. Live mula sa Naga, maraming salamat Gio Robles at mag-iingat kayo dyan ha. Alan, ano-anong mga lugar dyan sa Camarines Sur ang pinuntahan ng Pangulo? Yes, Bernard, magandang tanghali. Bago nga makarating ang Pangulo ng Bansa dito sa Naga City Hall, una nitong pinuntahan ay itong Barangay Kausip. Dito yan sa bayan ng Bula, Camarines Sur, kung saan, Bernard, isa rin ito sa nakaranas ng matinding pagbaha dito sa buong lalawigan ng Camarines Sur. Bernard, kasabay ng pagdalaw ng Pangulo, inumpisa na rin ang pamamahagi ng cash assistance ng Department of Social Welfare and Development sa ilang pamilyang apektado ng Bagyong Christine. Dito yan sa Naga City. Bukod pa ang pamamahagi ng family food packs para sa kanila. Maliban sa tulong para sa mga displaced families, Bernard, dumating na rin sa Naga City ang Augmented Rescue Unit o equipment mula sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, kung saan bit-bit nila ang 5 solar-powered water purifier, 2 4K Achilles rubber boat, 6 na chainsaw at 25 life vest. Gamit ang mga water assets na ito, Bernard, maaaring suyuri na ng city government at ng rescue teams ang ilang barangay na lubog pa rin sa tubig baha tulad ng Barangay Mabolo at dito yan sa Barangay Triangulo. Samantala, Bernard, sa tala naman ng Philippine National Police Regional Office 5, may 31 nang naitalang nasawi dahil sa Bagyong Christine. Ang sa pinakabagong datos na inilabas ng ahensya, 19 ang naging sanhi ng pagkalunod. 8 dito ay bunga ng landslide, isa ay bunga ng aksidente, at isa naman ay nabagsakan ng natumbang punong kahoy, isa ay dahil sa electrocution o yung pagkakuryente, at ang isa naman ay dahil sa atake sa puso. Bernard, itong ang Naga City Hall ay isa rin sa mga ginawang pansamantalang tuluyan ng mga kababayan nating apektado, lalong-lalo na dito sa mga residente ng Naga City, kung saan karamihan pa rin sa kanila, Bernard, lubog pa rin sa baha tulad ng Mabolo at ng Triangulo. Bernard, itong mga nabanggit nating barangay, kabilang ito sa mga o nakalocate ito katabi sa Bicol River na kung saan nagiging contributory factor itong Bicol River kung kaya't hindi pa halos humuhupa ang tubig ba sa mga nasambit na barangay, Bernard. Alan, nabanggit mo yung Bicol River at ito ang nagiging dahilan bakit hindi pa humuhupa ang baha. Ano ba ang dahilan bakit nakakaapekto yung Bicol River na sinasabi mo? Ito ba ay dahil kailangan biyang
alisan ng mga nakabara o nakakaapekto yung high tide? Yes, Bernard, apektado nito ang high tide at Bernard, base na rin sa pag-aaral ng mga otoridad, ang Camarines Sur, partikular na kabilang dyan ang Naga City. Ito kasi yung catch basin ng baha mula sa Albay patungo dito pa ibaba. Kaya ang nangyayari, kung nagsasalo ng tubig baha itong Camarines Sur at Naga City, huli itong nahuhumuhupa ang tubig. Kaya expected na natin sa tuwing may ganitong kalamidad o ganitong uri ng pagbaha, Bernard, talagang makakaranas ang Naga City, maging ang Rinconada area ng matataas na pagbaha dahil nga sa sitwasyon at lokasyon ng naturang lugar, Bernard.